Ang pambubuli raw ay parang vandalismo sa pader ng kaluluwa. Isang malupit na salita lamang, sapat na para mag-iwan ng sugat na matagal o maaaring hindi na kailanman maghihilom. Maaring binabaliwala lang natin ito, pero ang masasakit na sinabi ng mga taong umapi sa atin ay habang buhay nagagapang sa ating kamalayan. At palaging pinapaalala na ang iyong kakulangan, kung paanong hindi ka pa rin sapat kahit anong gawin mo, lagi kang may kapintasan. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mga bully ay hindi na maaalala ang mga sinabi nila, pero malalim pala ang bubog na iniiwan sa ating kaluluwa. Pero sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, na magaganap sa isang high school campus, ang malalaman ng mga nambubuli ay nagkamali sila ng babanggain. Simulan na natin ang dulang sinulat ng nagbabalik na si Krishna Senga, M.A. Congratulations, Jemon. Ito na po mga kapatid sa Sana Lord, ang dulang pinamagatang Kita Kilabot. Ano yun? Ano nangyayari sa baba? Teka, makabangon na nga. Alamin ko kung ano nangyayari sa labas. Mama! Mama! Marcos, papasok ka na lang ng kwarto, dali! Mama? Bakit? Sandali. Bakit po tayo pumasok ulit sa kwarto ko? Ano po ba nangyayari? Tulungan mo ako dito. Ha? Ihaharang natin itong drawer mo sa pinto. Bilis, Marcos! Opo. Ayan. Sige, yan, pwede na yan. Opo. Nakaharang na sa nakalak na pinto. Pero, bakit po ba tayo nasasako? Bakit? Huwag kang maingay. May gustong pumatay sa atin. Ha? Nakapasok siya sa bahay natin. Nasa baba siya. Sino po, Mama? Ang Taruhuro. Ha? Papatayin tayo ng Taruhuro. Tataro, ano po yun? Panginoon ko. Nandito na siya. Huwag kang maingay, Marcos. Yolanda, kahit saan ka pa magtago, mahanap pa rin kita at mapapatay. Yolanda! Mama! Natatakot po ako, Mama! Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Mama! Ano ba yung po, Mama? Mama! Hindi ka lalabas dyan! Inuubos mo ang pasensya ko! Lumabas ka na! Mama, yung kagad! Hinaan ako magsapunta! Lumulutan, Mama! Diyos ko! Magdasali! Ilan! Huwag ka na magtago pa, Yolanda! Katapusan nyo na ang anak mo! Anak mo, itago kasi halina ka ba mo? Bilis! Opo, Mama! Opo! Huwag kang lalabas dyan kahit anong mangyari. Opo, Mama! Opo! Huwag kang maingay. Kapag narinig ka niyang nagtatago dyan, papatayin ka rin niya. Kaya pigilan mo ang pag-iyak mo. Panginoon ko! Tulungan mo ako! Nakikiusap po ako sa inyo, mahal na Taruhuro. Huwag niyo pong idamay ang anak ko. Ako po may kasalanan sa inyo. Ako na lang po ang parusahan niyo. Talagang parurusahan kita ngayon. Pero papatayin kita sa harap ng anak mo. Papatayin kita! Hindi ako makahinga. Nakikita mo itong punyal na hawak ko, Yolanda. Tingnan mo itong punyal. Alam mo ba, 7 taon ko na itong hawak at ibabaw mo ito sa katawan mo. Ngayon patay ka na, Yolanda. Yung anak mo naman ang isusunod ko. Papa Jesus! Tulungan niyo po ako! Tulungan po! Marcos, nakita mo kung anong ginawa ko sa mama mo? Gusto mo gawin ko rin yun sa'yo? Papa Jesus, huwag po sana ako mahanap ng tulungan po. Huli ka!
Demonyo! Halika rito! Lumabas ka dyan sa ilalim ng kama! Lumabas ka! Bitawan mo po ako! Bitawan yung braso ko! Bitawan mo! Hindi! Halika rito! Halika rito! Huwag niyo po kilala pa ako! Huwag po! Huwag niyo pumatay, please! Mawa po kayo sa akin! Huwag po! Nakita mo itong ginawa ko sa nanay mo? Nakita mo? Nararapat sa kanya yan, Marcos. Nararapat lang sa mamatay. Sino po ba kayo? Sino ko? Ako ang Taro Horo, Marcos. Taro Horo. At nandito ko ngayon para mag-iwan ng bangungot sa'yo. Lumayo kayo sa akin! Huwag! 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 Pakiusap! Huwag! Huwag po! Huwag! Nabangungot si Marcos! Sino mo nga siya? Marcos! Gising! Gising! Ano bang napanaginipan mo at bulong ka ng bulong tapos umiiyak ka pa? Napanaginipan ko ulit kasi yung pagkamatay ng mama ko. Teka, nasan ba tayo? Henry, malayo pa ba tayo? Oo, malayo pa. Nasa Tarlac pa lang tayo. Matagal pa pala bago tayo makarating ng Baguio. Siya nga pala, Marcos. Na-check ko na pala yung social media account natin na GSM, Ghost Seers of Manila. Maraming views na yung latest upload natin. Talaga? Alin doon? Yung nag-ghost hunting tayo sa Paco Park. Ay, sa Paco Park. Oh, kulang pa yung video natin kasi wala naman tayo nahanap na multo eh. Magaling lang mag-edit tong si Henry kaya nakakatakot yung videos natin. Okay na yun. Ang importante, milyon-milyon ng views ng reels at vlogs natin. Mismo, tama ka. At saka, hindi naman natin kailangan ng totoong ghost adventures, no? Kasi nakakatakot kaya yun. Ang kailangan natin, gimmick, para maraming views. More views, more money para sa atin. Tama. Eh, teka. Magsa-selfie video lang ako ha. Gagawa lang ako ng teaser para sa mga followers natin. Ha? Ako na mag-video. Sabihin mo sa akin, Marcos, kapag ready ka na. Teka, sandali ha. Ayusin ko lang itong buhok ko at magtatanggal ako ng muta ha. Ay, yan. Okay na? Ready na? Sige, ready na ako. Live video in 3, 2, 1, shoot! Hello mga katropa! It's me, Marcos, your ghost hunter and master. Kasama ko ngayon ang buong team, mga Ghost Seers of Manila, GSM, sina Mika, Sheila, ang ating videographer ngayong gabi. At syempre, kasama din natin si Henry na kanina pa nagmamaneho. Papunta kami ngayon sa Baguio City para mag-ghost hunting sa mga kilalang haunted places dito. Kaya abangan nyo mga katropa, sa mga hindi pa nakafollow, click the follow button and subscribe na para hindi na kayo mahuli sa mga latest release namin, di ba? Muli, ako si Marcos, and let's go hunting! Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyayari sa'yo sa school? Marami kang hindi sinasabi sa akin, Ana. May mga bumubuli po sa akin. Bumubuli. Sino-sino sila? Madalas na bumubuli sa akin sina Mika, Sheila, Henry at si Marcos. Sila yung mga members ng Ghost Seers Manila na sikat sa school namin kasi milyon ang views ng reels nila sa mga social media. Ghost Seers of Manila. Interesante. Sinasaktan ka ba nila, Ana? Opo pa. Lalo na po sina Mika at Sheila. Binabatukan, sinasabunutan. Tapos nung isang araw lang po, kinorner nila ako dun sa women's restroom. Tapos nilublub nila ako sa inaturo. Ba't talaga? Bakit pumapayag ka na bilang mga tao yon? Isa kang mangkukulam, Ana. Dapat ikaw nagbibigay ng takot sa kanila. Hindi yung ikaw natatakot sa kanila. At saka kung hinapi ka na pala na sa eskwelahan mo, bakit hindi ka lumapit sa akin para magsumbong? Ha? Pasensya na po kayo pa. Mahigit 1 taon ko na po kayong nakasama simula nung kinuha niyo po ako kay Mama. Pero hanggang ngayon po, natatakot pa rin ako lumapit sa inyo eh. Hindi ko po kasi alam kung anong klaseng nilalang kayo. Ako ang ika-28 Witcher Taro Horo. Ano po ba yun? Nung binanggit niyo po sa akin yan dati, ni-research ko po yan sa internet pero wala akong nahanap na impormasyon. Ang nakita ko lang po ay yung kantang Witch Taro Horo. Ang Taro Horo ay ang titulong ibinigay ni Lucifer sa pinuno ng mga mangkukulam noong ika-13 siglo.
At mula sa unang Tarohoro, pinagpasapasahan ang titulong ito ng mga ninuno natin. Lahat ng panganay na anak ng Tarohoro ang siyang magmamana ng kapangyarihan at titulo. At dahil ikaw ang kaisa-isa kong anak, ikaw ang magmamana ng titulong witch na Tarohoro, ang reyna ng mga mangkukulam. Kapag lalaki ang tagapagmana, tatawagin siyang Witcher Tarohoro, na ang ibig sabihin ay hari ng mga mangkukulam. Pero pa, ano bang kayang gawin ng isang Tarohoro? Ano po bang pagkakaiba natin sa mga ordinaryong mangkukulam? Ganito yan, anak. Kapag ikaw ang Tarohoro, may kapangyarihan kang makipag-usap sa prinsipe ng kadiliman. Kaya din natin tawagin ang mga demonyo na nakasulat sa Goitya. Ganun po ba? Kaya natin kulamin ang utak ng ating biktima. Makakakita siya ng mga nakakatakot na bagay na siya lamang ang makakakita. Kaya natin siyang gawing baliw o di kaya pasunurin ayon sa ating gusto. Parang hipnotismo? Mismo, hindi tayo kayang talunin ng sino mang albularyo o alagad na simbahan. Minsan ko na silang natalo nung pinatay ko sa kulam yung pinuno nilang si Albino Luciani. Sino po si Albino Luciani? Matagal na panahon na yun, anak. 1978 pa yun ang dalhin ako ng iyong lola sa Italia para magbakasyon. Doon ko kinulam ang matandang Luciani. Pero magbalik tayo. Bago tayo magsimula ng ritual, may gusto akong ibigay sa iyo. Eto. Yan, tanggapin mo. Libro? Nakasulat dyan sa librong yan ang ilan sa mahalagang spell na kailangan mo matutunan. Marami sa mga spell na nakasulat dito makakatulong na malaki sa iyo. Pag-aralan mo mabuti ang lahat ng mga nakasulat dito sa libro. Okay? Kunin mo na. Opo pa. Pag-aaralan ko po ito ng mabuti para maging isang makapangyarihan akong mangkukulam tulad ninyo. Pangit na siya. Pangit naman. September pa lang, Ana. Kanya na yung itsura mo. Ano yan? Excited sa Halloween? Ganyan na talaga ang itsura niyan ever since na pumasok niyan dito. Mukhang bruha. Ano bang paranormal features ang nire-represent mo sa look mo na yan, Ana? Ano nga? White lady? Capre? Kapre. O anak ni Jen? Alam ko si Janice. Mukhang siyanang kasi. Wala na naman kayong magawa, kaya kahit itsura ko pinupunan nyo pa. Punahin nyo yung mga itsura nyo. Kasi hindi lang kayo pangit, sasama pa ng mga ugali nyo. Kailan ka ba nagkaroon ng guts para labanan kami? Correct. Aray ko, Sheila! Hinila mo yung buhok ko! Ang sakit! Next time, kung ayaw mong mabash namin, huwag ka nang pumasok sa eskwelahan. Hindi namin kailangan ng mukhang bruha dito sa classroom, no? Oh, yan. Loko. Buti nga sa'yo. Bakit mo naman ako binatukan? Tama lang yan. Sobra ka na! Bakit? Anong gagawin mo? Lalaban ka na sa amin? As if naman kaya mo kami. Isa ka lang. 30 kaming may ayaw sa'yo dito. Tama. Oh, mas marami ko sa'yo. Sandali, para si Ma'am. Si Ma'am Castro, ayan na. Okay. Di ba tayo tapos, Ana? Ito lang ang tatandaan mo. Gagawin namin miserable ang bawat pagpasok mo sa eskwelahang ito. Mismo. Nakakaasar na yung sina Sheila, Mika at Henry. Ang lalakas nilang manlait sa akin. Akala naman nila perpekto sila. Buti na lang wala si Marcos. Isa pa rin ang lalaking yun na grabe kong mangasar sa akin eh. Bakit kaya hindi pumasok yung lokong yun sa class kanina? Sandali. Ay, dala ko pala yung libro na binigay sa akin ni Papa. Baka merong mga spell doon para bumait sa akin ng mga kaklase ko. Teka, mahanap nga sa loob ng bag ko. Ito. Mabasa nga. Maliit lang itong libro pero makapalang papel na ginamit. Naninilaw na rin yung mga papel tapos sulat kamay pa. Kailan kaya sinulat to? Tingin ko matanda pa to kay Papa eh. Maraming spells na pwede kong magamit.
May spell sa barang, may spell para magkaroon ng sakit ang isang tao, may spell din para mapa-inlove mo ang isang taong hindi ka mahal. Tapos may spell din na bibigyan ka ng kayamanan. Pwede kaya tong spell para manalo sa loto? Ana? Ana? Ano yan? Patingin yan. Marcos, ano ba? Ibalik mo nga sa akin yan! Luma Marcos, naman itong akin libro na! na to. Baho pa. Sa cemetery mo naman nakuha itong librong to, ha? Sa papa ko yung librong yan! Ibalik mo sa akin yan! Teka, mukhang interesting yung mga nakasulat dito sa libro yan, ha? Marcos, ibalik mo sa akin yung libro! Huwag kang magulo. Ayoko. Wala na itong librong to. Tama-tama to. Magagamit ko to sa vlog namin. Hindi mo pwedeng i-vlog yan! Ibalik mo na sa akin yan! Okay na to, ha? Okay na to, ha? Marcos, bumalik ka dito! Ibalik mo sa akin yung libro ng papa ko! Marcos! Ano ba tong libro na to, Marcus? Hindi ko nga alam, Henry. Ayokong buksan kasi bawo ng amoy. Parang amoy ng librong matagal na nakulob sa loob ng baul. Alam mo yun? Kanina mo ba nakuha yan? Kanina pa ba? Di kay Ana. Kaya palang weird ng libro. Weird din yung may-ari. Tama. Nung inagaw ko nga yan kay Ana kanina, pagkatapos ng klase, sabi niya sa akin, kay Papa yan, yung libong yan kay Papa, nakipagagawan talaga. Grabe, akala naman niya bibigay ko. Ayun, napahayaan tuloy siya sa maraming tao. Henry, binabasa mo pala yung libro. Ano na mga nakalagay? Oh, yan, ano nga? Weird. Bakit? Sulat kamay lahat. Oh? Tapos, nakasulat sa wikang Latin. Sa Latin? Pero, Wag mo sa Latin, basahin mo. Sa Latin, Latin, sige, Latin. Okay. talaga. Pero may mga isinulat din sa malalalim na Tagalog. Okay. Marcus, para siyang libro ng mga magic spells. Ano? Magic spells? Henry. Teka, sila. Ayos yun, Tingnan mo tong isang page. Nakakatakot yung drawing. Parang demonyo yung drawing. Di kaya libro yan ng mga mangkukulam. Ganon, mangkukulam si Ana. Teka, may mga interesting ba dyan sa libro na pwede natin magamit sa vlog natin? Ha? Tingnan mo nga, tingnan mo. Eto, mukhang interesting to eh. Yan. Nakasulat sa wikang English. Hindi na sa Latin, ha? Sige nga. Pero yung spell, wikang Latin. Latin pa rin. Fortune spell ang nakasulat. Huy, baka pwede tayong yumaman dyan. Patingin nga, Henry, patingin. Akin na nga yung libro. Akin na, babasahin ko. Eto, Fortune spell nga ang nakalagay. Tapos may instructions kung paano gagawin ang spell. At ito lang yung nakasulat sa English, oh. Teka. Tingin mo kailan lang to sinulat. Kasi karamihan ng page mo kasi sinulat pag gamit ang pluma, yung yung may balahibo. Oo nga. Di ba? Parang sinulat. Parang ballpen lang ang ginamit na pansulat eh. May step-by-step instructions pa kung paano gagawin ang ritual. Pero yung mismong spell, nakasulat na sa wikang Latin. Latin ulit, oh. What if yan ang gawin natin sa next vlog natin? Aba, teka. Ang title niya, Ano? Fortune Spell. Totoo ba o hindi? Diba? May catch yun. Ano sa palagay niyo? interesting yung sa mga viewers natin. Sige, Marcus, yan ang gawin nating topic sa next vlog natin. Ayon dito sa instruction, ang kailangan na natin, papel, panulat, karayom at berdeng kandila. Gawin daw ito bago mag-alas 3 ng madaling araw sa harap ng salamin. Ayan, oh. Spooky. Diba? Ang creepy! Teka, ito pa. Isulat daw sa papel ang anumang hiling nyo. Kung gusto daw nating manalo sa loto, isulat nyo sa papel ang numerong gusto natin lumabas sa bola. Tapos tusugin daw natin ang karayom ang isa sa mga daliri natin. Hayaan nating dumugo. Tapos, patakan daw ng dugo ang papel na naglalaman ng mga hiling natin. Habang binibigkas natin, ito. Habang binibigkas natin yung spell na nakasulat sa Latin. Ha? Pagkatapos nun, tupiin na raw ang papel at hipan sa harapan ng salamin. At kantahin ang mga salitang... Hindi. Akala ko 8. Salitang ito. Yarga, Drago, Vesetrado, Istra pala. Vehar, Valve, Ladodea. Yun, Siguro, pagkatapos nun,
tumaya na tayo sa loto, tintayin na lang natin yung draw kinagabihan, di ba? Di ba? So ano, gagawin na ba natin mamaya bago mag-alas 3? Boy, oo naman. Sigurado ako, Henry Boy, ito yung magbibigay sa atin ng milyong-milyong views sa social media. Di ba? Kaya, subscribe na. Di ba? Ayos to. Loko-loko ka talaga. Henry Boy, handa na yung camera natin? Oo, ready na. Okay. Mika, yung papel ng mga hiling natin, ready na ba? Oo naman, kanina pa, no? Good. Nakasindi na rin yung mga green candles na kailangan natin. Green na green. Ayos. Salamin, check. Wishlist, check. Green candles, check. Ito na. Karayom. Check! Good. 2:58 na madaling araw. Mag-start na tayo, Henry. Okay. Okay, camera rolling. 3, 2, 1. Mga katropa, kumusta na kayo? Nakatuto kayo sa Ghost Sears Manila. Ako si Marcos, ang inyong ghost hunter and master. Pero hindi tayo mag-ghost hunting ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay mga spells sa matatagpuan sa napulot namin libro. Kaya sa mga susunod na araw, itatampok namin ang mga spells na nakasulat dito. Kung ito ba ay legit o hindi. Ngayong gabi, gagawin natin ang tinatawag na fortune spell at magsisimula na kaming gawin ang spell in less than 1 minute. Ha? Yun. Uy, parang... Lumalamig ang paligid, ah. Oo nga eh. Ako naman, kinikilabutan na. Mga katropa, alas 3 na madaling araw. Nakasulat sa papel na to ang mga request namin. Papatakan na lang namin to ng sarili namin mga dugo. Okay? O, eto na ha. O, manood kayo ha. Tutusukin ko na ng karayom ng daliri ko at kapag may dugo na, ipapatak ko na to sa papel. Ha, manood kayo ha. Ganon din ang gagawin ng mga kasama ko. Okay? Eto na. Akin na yung karayom. Ouch! Ayan, tumutugo na. Ako naman. Ay, may dugo na rin sa daliri ko. Ako naman, tumutugo na rin yung sa akin. Okay, kapag may dugo na, ipapatak o istamp natin ang dugo dito sa papel. Okay, sisimulan ko na ha. Yan! Oh, Done! yan. Ako rin. Na-stamp ko na sa papel ang dugo ko. Ikaw, Sheila. Oo, tapos na rin. Good! Ngayon may dugo na itong papel na naglalaman ng wishlist namin, tutupin lang namin ito ng ganito. Ilalagay sa harap ng salamin. Okay? Pagkatapos, haharap kami sa salamin habang hawak-hawak ang nakasinding kandilang berde. Okay, mga katropa? Nood kayo ha. Kung tatanungin niyo kung ano yung wish namin, iisa lang ang wish namin. Ang manalo kami sa loto mamaya! Okay! Diba? Bumukas ng pinto. Don't worry. Hangin lang. Hayaan nyo na yan. Mga viewers, mga katropa, sabay-sabay natin banggitin ang spell sa harap ng salamin, ha? Okay, game na, ha? Bibilang ko na tulo. 1, 2, 3. Contropisio mala, tu nequam dileri Christum, demonas secteris, nec pedes salvicum, despicias rogote, Christum, nec tempore toto, conspice presentum tepore, judicio peridicos preme, nec laudes sed carpere desta, querito coquisbis, nan tua respicias, desperias mane, malgeras tu celica, verum criminum frangaris, nefugere delicias. Yarga, Drago, Vese, Trado, Isra, Behar, Valve, Ladodea! Ay, ano yun? Biglang nagsara yung pinto. At saka iba yung nararamdaman ko. Parang may something sa likuran ko. Ayaw walang langanin kasi kinikilabutan ako, Mika. Ha? Wala naman eh. Uy! Bumagsak yung cellphone ng tripod, oh! Ako nang bahala. Teka, yun na yun? Ha? Guys, tingnan niyo yung salamin. Umuusok yung salamin! Umuusok siya mula sa loob. Naku, kinikilabutan ako, Marcos. Baka biglang may lumabas dyan sa salamin, ha? So, totoo yung spell? Guys, naglolo ko na yung cellphone ko. Ayaw na mag-record. Pero nakuha mo naman eh. Di ba yung ritual na ginawa natin, nakuha mo? Oo, Nakuha mo? nakuha na naman. Oh my God!
Anong nangyayari sa salamin? Sheila, Mika, Henry, umalis na tayo dito. May nararamdaman na ako hindi maganda sa paligid. Tara na. Ayoko na yan! Nandito ka lang pala, Sheila. Kanina pa kita hinahanap dun sa cafeteria. Nagretouch lang ako ng makeup. Siya nga pala, nagawa mo na ba yung pinapagawa sa'yo ni Marcos? Oo, kagagaling ko lang sa Lotto outlet sa labas ng school natin. Naitaya ko na yung numbers na winish natin dun sa Eming spell. Dun sa librong itim na napulot ni Marcus. Ginawa niyo pala yung fortune spell na nasa libro. Alan! Oo nga, Diyos mo, kinulat mo naman kami. Oo nga eh. Anong ginagawa mo dyan sa cubicle? Nasaan na yung libro? Ano bang librong pinagsasabi mo? Yung librong naglalaman ng mga spells. Sa papa ko yung libro na yan. Inagaw lang sa akin kahapon ni Marcos. Sa'yo pala yun. Kaya pala puro kalokohan yung laman eh. Nasaan na yung libro? Akin na! Ibigay niyo sa akin! Wala sa amin yung librong sinasabi mo. Na kay Marcos. Sa papa ko yung librong yun. Hindi pa niya alam na inagaw yun sa akin ni Marcos. Oras na malaman ni Papa na nasa inyo yung libro, malaking gulo ang papasukin ninyo. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng papa ko sa inyo. Teka, tinatakot mo ba kami? Ha? Sino ba yung papa mo? Mayaman ba kayo? Kasi kung sasabihin mo, anak mayaman ka, hindi kami naniniwala, no? Totoo. Tingnan mga itsura mo, Itsura mong mukhang dugyot. Malabong anak ka ng mayaman, no? Anong ipagmamalaki mo sa akin, Mika? Yung papa mo na contractor ng DPWH? Yung perang ginagastos mo, galing lahat sa mga ghost projects ng gobyerno. Hindi ka mayaman kasi nagpapakasasa ka lang sa pera na galing sa taong bayan. Aba! Walang yato ah! At ikaw, Sheila, anong ipagmamalaki mo? Yung mama mo nakabit lang ng isang congressman sa Mindanao? Si Henry, ano rin ang ipagmamalaki nun? Ipagmamalaki niya yung tatay niyang customs official na madalas tumatanggap ng lagay? Lumaki lang kayo sa luho, pero hindi pinaghirapan ng mga magulang niyo ang perang ginagastos niyo! Sumusobra ka na, ha? Humanda ka sa aming dalawa! Hindi lang ngudgud sa inodorong aabutin mo sa amin! Aray! Aray! Yung buhok ko! Oo talaga! Hindi lang yan gagawin namin sa'yo! Ano? Sa susunod na kalabanin mo pa kami! Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo! Buti nga sa'yo! Sumusobra na kayo! Hindi ko na palalampasin itong ginawa niyo sa akin! Sheila! Anong nangyayari kay Ana? Ano yung binubulong mo dyan? Ini-spell mo ba kami? Anong gagawin mo, Ana? Teka, inuuto mo ba ang ulo mo sa pader? Nagbanggit ako ng spell kung saan lahat ng sakit at sugat na dapat maramdaman ko ay ipinasa ko sa inyo. Nang iuntog ko ang ulo ko sa pader, kayo ang nakaramdam ng sakit. Kayo rin ang nasugatan. Ang mga ulo niyo ang nagdugo, hindi yung ulo ko. Kayo ang nagkamali ng binangga. My God, ano nangyari sa inyo ni Sheila, ha, Mika? May malay na si Mika. Pero tulala pa rin siya, Marcus. Kanina ko pa rin siya kinakausap pero wala siyang response. Nakadilat lang siya. Si Sheila, kumusta na? Wala pa rin malay si Sheila hanggang ngayon. Dumating na rin yung mga magulang niya at nung kamustahin ko, nasa critical daw ang kondisyon ni Sheila. Mika, sino gumawa nito sa inyo? Sabihin mo, ipagiganti ko kayo. Sabihin mo! Marcus! Sino, Mika? Huwag ka matakot. Sabihin mo sa akin kung sino gumawa nito sa inyo ni Sheila. Si Ana. Ha? Siya ang gumawa nito sa amin. Si Ana? Walang hiya talaga yung Ana na yan. Umanda talaga siya sa akin. Hindi ko na siya iuuntog sa pader. Papatayin ko yung makukulam na yon! Mga katropa! It's me, Marcos, your ghost hunter and master.
ngayong gabi malalaman natin kung totoo nga ang fortune spell na ginawa natin nung last video natin. Oh, Henry, say hi muna sa mga followers natin. Hi mga katropa! Yun, oh. Oh, yun si Henry. Excited na siya sa magiging resulta ng 642 Lotto Draw ngayong araw. Ang jackpot price nga pala ngayon ay 6.7 million pesos. Ha? Sakaling manalo kami, para na tayong mga BGC boys, di ba? Maghatihan namin apat yun. Pero syempre, kalahati sa winnings namin, idodonate namin sa charity. Tama yun. Oh, Magsisimula na ang Lotto Draw, Marcus. Ayan na. Magsisimula na mga katropa. Okay. Nga pala, para lang alam nyo, ang tinaya pala naming numbers ay, eto Okay, makinig kayo. Ito yung numbers, 11, 13, 27, 30, 36, at 42. Yo! Uy! Baka lumalabas na yung mga number natin, ha? Yun o! Si Henry, sigaw na sigaw sa sobrang excitement! Anyway, sa mga nagtatanong kung nasan pala sina Micah at Sheila, nagpapagaling po sila ngayon dahil kanina may nangyaring aksidente sa school namin. We're asking for your prayers na sana mapabilis ang paggaling nilang dalawa, mga katropa, okay? Pagdasal po natin sila, ha? Sandali, samantala, Marcos! Henry, ano? Panalo tayo! Ha? Panalo tayo! Talaga? Panalo tayo! Uy! Panalo tayo ng jackpot! Dali! Panalo kami, mga katropa! Totoo nga yung fortune spell na ginawa namin yung isang gabi! Sumunod yung bago natin, mga katropa! Panalo kami! Magkano yun? 6.7 million! Bibili ako ng kotse! Marcos, magtatagpo ulit ang mga landas natin. Abangan mo ang aking pagbabalik. Wag! Diyos ko, buti masamang panaginip lang yun. Sandali, anong oras na ba? Alas 3 na pala ng madaling araw. Teka, bakit is oras ng gabi? Gusto makipag-video call ni Henry. Sagutin ko na nga. Hello? Naistorbo ba kita, Marcus? Hindi naman, pre. Kagigising ko lang baka bago ka tumawag. Teka, ba't gising ka pa? Alas 3 na, hindi ka pa natutulog. Pinomonitor ko kasi yung upload reels natin, Marcus. Oh. Trending tayo. Ha? Talaga? Oo. 3 days na nakakaroon simula nung manalo tayo, Mainit pa rin sa social media yung pagkapanalo natin. Pati yung latest reel natin na kinuha natin sa PCS o yung premyo natin. Pero mas marami talagang views yung ginawa natin yung fortune spell. Marami ang nagre-request kung ano raw yung spell kasi gusto rin nilang gawin. Gagayahin nila? Oo. Grabe. Teka, may balita ka na ba kina Mika at Sheila? Ha? Speaking of Sheila, Oh. wala pa rin pagbabago. Nasa coma pa rin siya. Si Mika naman, nakauwi na sa bahay nila. Pero sabi ng kapatid niya sa akin, magpapahinga raw muna to. Marcus, tungkol kay Ana, O ano? huwag na kaya natin gantihan si Ana. Sus. Pare, ikaw talaga natutuwag ka ba dun sa babaeng yun? Ha? Huwag ko, Marcus. Pero simula nung manalo tayo sa loto, may napapanaginipan ako. Ano? Si Ana. Oh. Tapos may kasama siyang lalaki. Parang tatay niya yata yun. Ganon? Oo, tapos pinagsasasaksak ako ng tatay niya. Ulo? Kutob ko sinyalis na yun para tigilan na natin si Ana. Sinaksak ka, ha? Oo. Tindi lang panaginip mo, ha? Pero, Henry, ganito, ha? Eto yung desisyon ko. Itutuloy ko pa rin ang paghihiganti ko sa babaeng yun. Pa, kayo po pala. Nasaan na yung librong binigay ko sa'yo? Pa, kasi po, Inagaw ng kaklase mong lalaki ang librong binigay ko sa'yo. Ang umagaw ay yung master ng grupo ng Ghost Seers of Manila, yung Marcos. Tapos ginamit nilang fortune spell sa isang reels nila. Tama? opo, pa. Tapos yung dalawang babaeng kasama ni Marcos, binuli ka. Pero ginamitan mo sila ng spirit binding spell kaya pumutok ang mga ulot na ospital. Tama? Paano niyo po nalaman yun? Ay, oo nga pala. Bakit pala ako nagtataka isa kayong Tarohoro? Bakit hindi ka nagsusumbong sa akin? Kinuha na pala yung libro sa'yo, hindi mo pa sinabi sa akin. Pa, sorry. Hindi po ako nagsumbong kasi natatakot po ako Natatakot po ako na may gawin kayong masama sa kanila. Oo, binubuli nila ako pero oras na magsumbong ako sa inyo,
Alam kong kamatayan ang ihahatol niyo sa kanila. Masasamang tao sila, Ana. Lalo na yung Marcos na yun. Nararapat lang sa kanila mahatulan ng kamatayan. Kaya ka binubuli ng mga kaklase mo dahil pinapakita mo sa kanila na takot ka. Kung tutuusin, kaya mo makipagsabayan sa kanila. Mayaman tayo, anak. Pero kung kumilos ka, para kang hampas lupa. Hindi kayo respeto ng mga tao yan kung makikita nilang mahina ka. Ang mga taro-horo, matatapang yan. Intimidating. Kung kailangan mo manakit, gawin mo! Pero pa, wala po bang karma yun? Wala! Hindi umeepekto sa atin ang karma, anak. Marami na akong kinulam. May pinatay pa akong alagad ng simbahan noong 1978. Inakala ng lahat na inatake lang siya sa puso. Pero ang totoo, hindi nila alam, dinurog ko ang puso niya. 33 days lang na namuno ang matandang yun. Pagkatapos kong gawin yun, nakarma ba ako? Hindi. Kaya huwag kang matakot sa karma, anak. Tayo ang tagapagbigay ng karma. Henry, pare, anytime ha. Ready kayo ha, lalabas na si Ana ng campus. Ano, ready ka na ba? Ready na ang bonnet at baseball bat mo. Okay, ayos. Sige. Marcus, lumabas na si Ana. Sige na, gawin mo na yung plano mo. Okay. Kanina pa ako kinakabahan na parang may mangyayaring hindi maganda. Kailangan ko magmadali. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Teka, huwag nga kayo lumapit sa akin! Huwag niyo mamapasin ang face ko! Pakiusap! Maawa kayo sa akin! Sa katulad ng mangkukulam, pinapaltado! Tanungin niya, pare! Sige! Ano? Duguan na si Ana. Ha? Oo nga. At saka, Duguan! nawala na siya ng malay. Tara na! Umalis na tayo dito! Dali! Bilis! Dali na! Dali! Takbo! Hindi ko lubos akalain na mangyayari ito sa'yo. Galit ako sa mga taong gumawa nito sa'yo. Humanda sila sa akin. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo, anak. Alam kong ang grupo ni Marcos ang gumawa nito sa'yo. Humanda sila sa akin. Iisa-isahin ko sila. Sisimulan ko dun sa dalawang babae. Pagkatapos dun sa lalaking kaibigan nila. At ang pinakahuli ay si Marcos. Sisiguraduhin ko mawawala siya sa sarili niya. At sa oras na bumalik ako, magkakatotoo ang mga bangungot niya. Matitikman ni na Marcos, Henry, Sheila at Mika ang bagsik ng isang Witcher Taro-horo. Guys, punta lang muna ako ng restroom ha. Magre-retouch lang ako. Okay. Sige, Mika. Balik ka rin agad ha. Hintayin ka namin. Ang creepy naman ng restroom dito. Ay, ang pangit ng peklot ko sa noo. Visit kasing Ana yan eh. Nararapat lang sa kanya na makoma. Buti na lang talaga walang nakakita sa amin na binugbog at pinagtulungan namin si Ana. Ay, huwag na sana mabuhay pang mangkukulam na yun. Sino yan? Oo, walang tao doon sa gitnang cubicle na nagbukas ng mag-isa. Pero, nakakatakot ah. Ay! Ay! Teka, bumukas yung cubicle sa likuran ko. Pero wala namang tao. Sandali, baka naman may nagpaparang sa akin. Hoy! Kung sino ka mang nagpa-prank sa akin, sorry ka na lang. Hindi ako natatakot. Ah! Bumukas yung cubicle sa dulo. Oh my God! Namamatay sindi ang mga ilaw sa loob ng restaurant. Ako, makalabas na nga ako dito. Natatakot na ako. Oh my God! Oh my God! Hindi ko mabuksan ang pinto! Tulong! Tulong!
women's restroom, ah! Diyos ko po. Huwag mong tawagin ang pangalan ng Diyos. Dahil ang mga katulad mong masasama, walang Diyos na kinikilala. Oh my God! May demonyo! May demonyo! Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Ana! Ang tagal naman ni Mika. Aalis na tayo. Tatalawin pa natin si Sheila sa Oo nga eh, ospital. tagal. Pre, punta mo na kaya sa restroom. Teka, sige na lang. Pare, ano yun? Marcus, ano yung nangyayari? Hindi maganda sa women's Oo nga, tara, dali. Punta natin, dali. Bilis. Uy, ha? Uy, si Mika. Si Mika! Anong nangyari sa'yo? Bakit tantad ka ng sugat? Teka, makakalmot ba yan? May demonyo! May demonyo! May demonyo! Mika, tulungan niyo yung kamiga ko. Buhatin natin, dali natin sa klinik, dali. Tulungan niyo kami. Tulong! Bilis. Dito, dali. Mika, gising, Mika. Anong sabi ng Dr. Marcus? Kumusta na lagay ni Mika? Ligtas na si Mika pero hindi pa rin siya makausap ng matino. Iyak siya na iyak doon sa loob ng kwarto niya eh. Siya nga pala, in-injection na rin pala si Mika ng anti-rabies kasi yung mga kalmot sa buong katawan niya, gawa daw yun ng hayop. Ano bang klaseng hayop ang umatake kay Mika? Yun na nga eh, tinanong ko rin niya sa doktor. Hindi rin niya matukoy eh. Pero alam niyo, Henry, nababahala na ako eh. Bakit naman? Kasi palaging sinasabi ni Mika na demonyo daw ang umatake sa kanya doon sa restroom. Posible kaya, pre? Natatakot na ako. Teka, Marcus, naibalik mo na ba kay Ana yung libro? Hindi pa, nasa akin pa yung libro. Sa totoo lang, parang nararamdaman ko na may sumpa yung librong yun eh. Kung kaya mong idispatcha mo na. Simula nung sumama ako kay na Marcus para gumanti kay Ana, bumigat na ang pakiramdam ko. Ay, kumusta na kaya si Ana? Aaminin ko, nakukonsensya ako sa ginawa namin. Masyado naman kasing brutal tong si Marcus eh. Pati si Mika at Sheila. Teka, di kaya may kinalaman si Ana sa nangyari kay Sheila? Yan, bumukas na ang elevator. Makakapasok na ako sa loob. Uy! Anong nangyayari? Bakit parang umalog yung elevator? Buti na lang, may kasabay na ako sa elevator. Ang lamig ng paligid. Kinikilabutan ako. Oh! Diyos ko! Sino yun? Oh my God! Oh my God! Surprise ka ba? Oh my God! Oh my God! Tulong! Tulong! Bakit ka natataranta? Ngayon ka lang ba nakakita ng demonyo? Huwag ka lalapit sa akin! In Jesus' name! Huwag ka lalapit! Pagkatapos niyong gumawa ng kademonyo, ang tatawagin niyo ang pangalan ng Diyos? Mamamatay ka ngayon, Henry. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay Ana! Ay, Diyos ko! Salamat, Diyos ko, panaginip lang ang lahat. Alas 8 na pala ng umaga. Late na ako sa school. Di na nga lang ako papasok ngayong araw. Teka, pinagme-message sa akin sa messenger. Teka, unahin ko na itong GC ng section namin. Mabasa nga. Oh my God! Si Henry, natagpuan siya walang buhay sa ground floor ng kondo. Tumalon si Henry mula sa building. Diyos ko! Hindi! Diyos ko!
Buti at dumalaw ka, Marcos. Opo, ano po ba nangyari kay Mika, Tita Oring? Hindi ko rin alam. Basta bigla na lang siyang nanginginig sa takot at hindi makausap ng matino. Bukod sa nagkakasugat-sugat ang buong katawan niya, nabalitaan ko rin na nagpakamatay yung kaibigan niyong si Henry. Nga po eh. Palaisipan rin po sa amin yung nangyari. Hindi namin lubos maisip na mangyayari yun sa kaibigan namin. Siya nga pala, nagpatawag ako ng albularyo, ha? Papunta na raw siya dito. Kasi may kutob ako na kinukulam ang anak ko. Ma'am Auring, nandito na po si Manteban. Sige po, Manteban, pasok na po. Auring! Mang Teban, buti at dumating na kayo. Nasa kwarto ang anak ko. Kanina pa nanginginig sa takot at hindi makausap. Tapos tinutubuan siya ng mga sugat sa balat. Sino naman to? Kaibigan ni Mika yan, si Marcos. Opo. Halika, puntahan na natin si Mika. Ikaw, Marcos, sumama ka sa amin. Opo. O sige, pasok kayo. Nandito sa loob ang anak ko. Ayun siya. Panginoon ko, Bakit po, Manteban? Ano pong problema? nakikita ko, naglalabas ng matinding itim na aura ang anak ninyo. Alam ko na kung sino ang gumawa nito. Pasensya na, pero hindi ko kayo matutulungan. Sandali! Pero bakit, Mang Teban? Kayo ang pinakamahusay na albularyong kilala ko. Hindi nyo naiintindihan. Bakit po? Ang aurang bumabalot kay Mika, hindi siya kaya ng kapangyarihan ko. Kilala niyo po kung sino ang gumawa nito sa kaibigan ko? Oh, Sino po? Taro Horo. Taro Horo? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Taro Horo ang kumukulam sa anak ninyo. At kapag yun ang kumulam, walang nakakatalo sa kanya. Kahit pinakamalakas na albularyo o kahit paring exorcist. Narinig ko na po yung Taro Horo na yan. Siya po yung pumatay sa mama ko. Kaya pala may aurang itim na lumalabas sa iyo, iho. Delikado ka! Teka, bakit walang nakakaalam ng Taro Horo? Ano ba kasi yun, Mang Teban? Ang Taro Horo ay hari ng mga mangkukulam. Kanang kamay ni Lucifer dito sa mundo. Kaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Mga albularyo at ilang alagad na simbahan. Pero, Manteban, anong gagawin ko? Mukhang ako na po yata ang susunod eh. Pasensya ka na, Marcos. Hindi kita matutulungan. Manteban! Kapag nakaaway mo ang isang Taro Horo, para ka na rin sinintensyahan ng kamatayan. Diyos ko, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na gawa ko sa inyo. Pakiusap, iligtas niyo po ako sa demonyo pumatay sa mama ko. May kumakatok sa bintana ako. Diyos ko po, Diyos ko po. Marcos, nandito ko. Lumayo ka sa akin! Wag mo ako na iparawa mo na! Tigilan mo ako! Hindi kita titigilan hanggat hindi ko na ipaghihiganti si Ana. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko kay Ana. Parawa mo na. Tama na. Tama na. In Jesus' name, layuan mo ako. Hindi kita titigilan! Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Paano? Naparito ko para kunin ang kaluluwa mo. Ito na yung libro. Ito na yung libro ginagawa ko nung kay Ana. Ito, ipinabalik ko na sa'yo. Kaya pakiusap naman. Tigilan mo na ako. Ayoko pa mamatay. Ayoko pa. Ayaw mo ba matulad sa mama mo? Bakit mo ba siya pinatay? Bakit mo pinatay ang mama ko? Dahil nakipagkasundo siya sa akin at kay Lucifer, payayamanin ko siya kapalit ng kaisisan niyang anak. Pumayag si Yolanda at nanalo siya sa loto, 147 million pesos.
Pero nung oras na kukunin ko na napagkasundo namin, hindi siya tumupad sa usapan. Ayaw kanya ibigay sa akin, kaya pinatay ko siya, Marcos. Pinatay ko siya sa harapan mo. Ilan taon ko din na pangyayari yun. Araw-gabi ako natatakot at hindi pinatulog dahil sa bawat pagpikit ko. Ang pagpatay mo sa mama ko nakikita ko. Yun ang gusto ko, Marcos. Ang pahirapan ng mga taong kumakalaban sa akin. Tama na, tigilan niyo po ako. Tama na. Gutom ako. Gusto ko lang kainin ang iyong kaluluwa. Hindi mo makukuha! Hindi! Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakawala sa akin! Tulong! Lumilas sa ako! Tulungan niyo mo ako! Halika rito! Pinahihirapan mo pa ako! Bitawan mo ba ako? Oras na para dalhin kita sa impyerno! Nasaan po ako? Nasa ospital ka, anak. Halos 1 buwan kang comatose. Buti na lang at mayaman tayo kaya nakapag-stay ka dito na matagal. Naku, yung tungkol po sa nangyari sa akin. Alam ko na kung sinong gumawa niyan sa'yo. At naipaghiganti na kita. Nabawi ko na rin ang libro ko. Anong ginawa mo kina Marcos, Henry, Sheila at Mika? Sina Sheila comatose pa rin. Si Mika buhay pa. Pero tinakasan na ng bayat. Si Henry at Marcos, patay na silang dalawa. Ano po? Anong ikinamatay na Henry at Marcos? Si Henry, tumalon sa building. Si Marcos, natagpuan siya ng tiyahin niya sa ilalim ng kama. Walang buhay at bali-bali ang buto. Ang sabi, namatay sa takot si Marcos. At kayo yung gumawa nun? Papa naman! Ang papa naman? Huwag kang maawa sa mga yun. Muntik ka na mamatay dahil sa kanila. Kung ano man ang ginawa ko sa 4 na yun, nararapat lang yun sa kanila. Wala nang aapi sa iyo ngayon, Ana. Wala na. Papa! Ayoko nakikita umiiyak ang tagapagmana ko. Papa, ayoko pong maging taro. Sa ayaw mo at sa gusto, ikaw ang hahalilis sa akin. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, Ana. Hindi. Papa! Tama na. Huwag ka na umiyak, Ana. Alam kong darating din ang araw na matatanggap mo kung sino ka talaga. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.